hallelujah. Sige po, atin pong awitin naman po natin kung gaanong kabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Hallelujah, Lord God. Atin pong ibalik sa ating pong Panginoon ang mataas na papurit pasalamat. Sapagkat lumipas po ang year 2025. Kung gaano, Panginoon, ang aming pong naranasan. Amin pa rin sasabihin sa iyo, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Dumaan man kami, Panginoon, sa mga kabiguan. Dumaan man kami sa kasalatan. Dumaan man kami, Panginoon, sa iba't ibang uri ng suliranin, karamdaman. Patuloy pa rin naming aawiting napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. Panginoon, totoo nga po, O Diyos. Panginoon, ito po yung nais mo sa aming pong buhay. Sa kabila na kami po may mga pinagdaanan, mananatili pa rin, Panginoon, ang kabutihan mo sa amin. At patuloy kaming sasamba sa iyo. Patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, habang inaawit natin ang awiting ito, ating ipaabot sa ating Panginoon kung gaano siya kabuti. Upang ito ang ating hinaharap na 2026, maranasan natin ang tunay na kabutihan ng ating Panginoon. Sige, awitin natin ng buong puso. Namin natin ang bawat lyrics ng awitin. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Tapat ka po sa iyong pangako. Yes, hallelujah. Ang nilikhay, luluwan, hatiin ka. Yes, amen, Lord God. Hallelujah. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, Lord God. Nagkamali man kami. Lumayo man kami ng panandalian. Totoong napakabuti mo, O Diyos. Yes, hallelujah, Lord God. Luwan, hatiin ka. Amen, amen, hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin luluwalhatiin, aming Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Amen, napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Oh, rararara, yes, rararahan, rararahan. Yes, amen, amen. Mama, sa buhay ko, tapat. Yes, Yes, amen. Hallelujah. Sa buhay ko'y tapat. Yes, amen. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Noon, ngayon, magpakailanman. Panginoon, Ikaw po'y nananatiling tapat sa bawat isa po sa amin. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Talagang totoong napakabuti ang ating pong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po muna ay sandaling umupo. Glory to God. Hallelujah. Bago po tayo mag-communion. Hallelujah. So, paalala po lamang dahil tayo po, bukas po, meron po tayo, start po ng ating pong Daniel fast. Glory to God. Na dito natin makikita na kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay haharap dito po sa pinagpalang buhay. Glory to God. 2026, atin po itong harapin, atin po itong na kung saan ay patunayan na kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Praise God. Sapagkat muli tayo po'y naririto sama-sama, nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Amen po. Sino po dito yung pong nag-decide na? Dahil noong pang-araw po ng linggo, atin na po na kung saan ay ini-announce na magkakaroon po tayo ng 21 days, glory to God, Daniel's fast. So, kung atin pong titingnan, ano po ba yung 21 days fasting? Ito po ay ayon po kay Daniel na kung saan doon po sa aklat po ng Daniel chapter 10, na dito po ipinakikita na kung paano ito po si Daniel ay nagkaroon ng desire na siya po ay makapag-fasting. So, kapag sinabi po Daniel sa fasting, ito po ay kung saan ay hindi po siya kumain ng masasarap na pagkain sa loob po ng 3 linggo. Kaya kapag sinabing hindi kakain ng masasarap na pagkain, ibig sabihin, hindi ka kakain ng mga karne, hindi ka kakain ng manok, yung mga dairy product, walang mantika, walang matatamis, kundi gulay lamang ang kakainin. At yung mga prutas. At yung mga root crops. Kamote, balinghoy, glory to God. Na kung ating pong titingnan, noon si Daniel po ay nag-fasting, glory to God, siya po ay naging malakas, matikas, at siya po ay namumula-mula ang kanya pong kutis. So, ibig sabihin, ito pong pagka-fasting na ito, hindi po ito na kung saan ay pahirap sa atin. Ito po'y benepisyo sa bawat isa po sa atin. Dahil dito po'y atin pong papatayin po yung pong ating pong laman. Amen? Kung gusto nyo na maging matagumpay po ang ating pong pagka-fasting, kinakailangan tayo po ay lagi pong nagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dumalo sa mga gawain upang hindi po tayo magkaroon ng desire na makakain ng masasarap. At tayo po number 1 magbebenepisyo. Sa una, sabihin natin mahirap dahil galing tayo sa kung saan okasyon, ang sasarap ng mga kinain natin, iba't ibang uri ng mga dessert, kung saan yung mga masasarap na luto, glory to God. Pero kung ating pong titingnan, napakalaki po ang ipinauunawa sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil si Daniel, kaya po siya nag-fasting dahil mayroon po siya mga panalangin na hindi po tinutugon ng ating pong Panginoon. Pero ipinaunawa po sa kanya ng anghel ng ating pong Panginoon, ikaw ay mag-fasting. Kaya nung siya ay mag-fasting, nagkaroon ng katugunan ang kanya pong mga panalangin. Ano po yung pinauunawa po dito? Kung kayo po'y marami ng mga prayer request na hindi pa natutugon, meron kayo na hinihiling sa ating pong Panginoon na kung saan ay parang malabo pa na mangyari. Maaari ito yung panahon. Ilan na yung prayer request mo? Gaanong katagal na? Pero kinakailangan po natin ay sakripisyo. Kinakailangan po natin maging kalugod-lugod po tayo sa ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin ang pangako ng ating pong Panginoon. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Ano yung inaasahan mo? Maari ang prayer request mo, ito'y the best para sa'yo. Maari yung matagal mo nang hinihiling, ito'y magbibigay sa'yo ng kapayapaan. O ito'y magsasatisfy sa iyong puso, sa iyong buhay. Pero ang ating pong Diyos ay humahamon ngayon. Kung nais mo na maranasan ang katugunan sa ating pong Panginoon, atin po itong isagawa.
Dahil ito pong year 2026, ito po yung pong ating pong pinakatema, God's Delight. Yan po yung ating pong tema, ito pong 2026. Para ang Diyos ay masiyahan po sa atin, kinakailangan tayo po'y matutong sumunod sa ating pong Panginoon. Mabigyan po natin ng kasiyahan ng ating Panginoon. Matuwa po sa atin ang ating pong Panginoon. At kapag ang ating Diyos ay natuwa po sa atin, hindi mahirap na ibigay ng ating Panginoon ang mga pagpapala na ating pong inaasahan. Kaya itong year 2026, glory to God, isulat nyo na kung ano yung inyong mga prayer requests at dalhin nyo ito sa panalangin. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah, Lord God. Welcome po si Brother Raimundo A. Cañete, care of Sister Monica Adan. Amen. Sino po yun? Yeah. Welcome po kayo. Welcome. Amen. Mamaya po kakausapin po kayo ni Sister Vilma. Nasa Sister Virgie? Ay, praise God. Sorry. Hallelujah. Si Sister Virgie at si Sister Vilma. So, ito po isa kagalakan na kung saan na tayo po ay lagi na makasunod sa ating pong Panginoon. Maranasan po natin itong year 2026, yung hindi pa natutugon ang ating pong Panginoon, baka ito yung pong panahon. Amen? Kaya napakaganda po yung mga awitin araw-araw. Amen? Tayo po'y magpakaligaya sa ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, glory to God, laging mabuti ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya talagang totoo po na napakabuti ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po yung mga line-up ng awitin. Diba? Sobra pong nakaka-bless. At ako po'y naniniwala ang ating pong Panginoon, galak na galak, habang nakikita na nagpupuri, sumasamba, nagpapakumbaba sa harap ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. So sige po, tayo po ay pumunta na po sa ating pong communion. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po, tumayo po tayo. Glory to God. Bago po tayo maghiwa-hiwala, yung lahat po na magpapasting, pupunta po rito sa unahan ating pong ipapanalangin. Para gabayan po tayo ng ating pong Panginoon. Kung sino po yung, meron pa kayong isang oras na magdesisyon. Glory to God. Hallelujah. Meron pa kayo isang oras na magdesisyon, mime po bago po tayo maghiwa-hiwalay. Yung pong desidido na magpasting at maranasan yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Punta po kayo sa unahan. I-announce ko po kung kailan po yon. Glory to God. Amen po. Sige po, tayo po ay kung saan bago po tayo pumunta po sa ating pong communion, ano po yung ating pong kauna-unahan na idinideklara. Glory to God. Sister Aren, glory to God. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Amen. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Next, glory to God. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, kapag ito po yung pagkagising natin, ito po yung pong ating pong idideklara, makikita mo talaga yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Kapag sinabi mong, I love you, Father, I love you, Jesus, I love you, Holy Spirit, pagkagising mo kaya o pagbaba mo ng bahay, ikaw kaya magtutungayaw? Ikaw kaya magagalit? Dahil sinabi mo, mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang ating Ama, mahal mo si Jesus, at mahal mo ang Holy Spirit. So napakalaking bagay po ito. Na bago po tayo itong marbaho, gawain natin na tayo po ay magdeklara at tayo po ay makapanalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa buhay po ni Sister Mayet, sakripisyo, na bagamat siya po ay hirap na hirap umakyat, glory to God, pero siya po ay naandor yung kanyang maalab na pagnanasa. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, bago po tayo po na kung saan ay kumain ng tinapay at iminom po ng ubas,
Tayo po muna ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Tayo po ay sandaling tumungo sapagkat ito po ay laging paalala po ng ating pong Panginoon. Na bago po tayo kumain ng tinapay at iminom ng ubas, tayo po ay maging karapat-dapat. Sapagkat may babala ang ating pong Panginoon dahil ito po ay sagrado. Kapag sinabi pong sagrado, ito po ay kakaiba, ito po ay kagalang-galang, ito po ay kung saan ay dakila. Ibig sabihin, napakahalaga. Bakit po? Kasi kung kakanin natin ng tinapay, na ito na sumisimbolo ng katawan ng ating pong Panginoon, at iinumin natin yung dugo ng ating pong Panginoon, na hindi po tayo karapat-dapat, tayo po'y nagkakasala saan? Sa katawan at sa dugo ng ating pong Panginoon. So kaya ipinapaalala po, bago po tayo kumain, tayo po man magpasiyasat sa ating Panginoon. Ikaw ba'y nagkaroon ng galit? Ang iyong asawa na lagi mo kasama, minuto, na minsan sasama ang loob mo, humingi ka ng tawad agad sa Panginoon. Nagalit ka sa anak mo, nagalit ka sa kapitbahay mo, nakapagbisyo ka, hindi ka pa nakalalaya sa bisyo, hingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, siya po ang kanya pong pag-ibig sa atin ay dakila. Araw-araw po tayong iniibig ng ating pong Panginoon. Napakabuti po ang ating pong Diyos. Bakit po? Dahil ang paalala niya, ang sino mang kakain ng tinapay at iinom ng ubas na hindi karapat-dapat, siya ay magiging masasakitin. At marami nang nangangamatay na. So ibig sabihin, ito po yung panahon. Huwag natin itong baliwalain. Tayo po'y lagi po tayong humingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Sige po, tumungo po tayo. Sa loob po ng 1 minuto, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Magpasiyasat po tayo sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang witness. Ano ang nagawa mong pagkakamali? Ano ang naging attitude mo pagkagising mo? Nakalimot ka manalangin? Hingi ka tayong tawad sa Panginoon. Yes, O Lord God. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Lagi po naming aalalahanin ang sinabi mo sa aklat po ng 1 John 1:9 na kung ipapahayag ng aming po mga labi ang lahat po ng aming po mga kasalanan. Ikaw po ay tapat at banal na Diyos na handang maglinis at magpatawad ng lahat ng aming pong karumihan sapagkat ikaw, Panginoon, ay banal. Kaya Lord, patawarin niyo po kami. Sa lahat po ng aming pong kahinaan, ikaw po ang aming pong maging kalakasan. Na kung saan po kami maging mabuhay, ikaw po ang aming pong maging katatagan. Kaya Lord, salamat po sapagkat nais po namin, Panginoon, na kami po'y maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat ang paalala mo sa aklat po ng James 5, verse 16, Panginoon, ang panalangin ng mga matuwid, agad mong dinirinig, Panginoon. Marami po kaming kahilingan sa iyo, dakilang Ama. Kahit gawin po namin, Panginoon, na ito po'y sagrado, dakilang Ama. Na kami po'y maging seryoso sa paghingi po namin ng tawad sa iyo. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat ito po'y paalala mo, Panginoon, doon sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Nang gabing yon, matapos ng ating Panginoon ay ipagkamulo, siya'y dumampot ng tinapay at kanyang sinabi, itong tinapay na ito, na simisimbolo ng aking katawan, simisimbolo ng lahat ng paghihirap, simisimbolo na nagbaya ng ating mga kasalanan. Kaya tuwing aalalahanin natin na ang tinapay na ito ito'y katawan ng ating Panginoon na inialay para sa atin. Kaya tuwing ito'y ating kakanin, aalalahan natin ang pag-ibig, ang hirap, ang sakripisyo ng ating pong Panginoon. Kahit ang laging paalala ng ating pong Panginoon, lagi natin itong gawain. Gawain natin ito ng madalas. Kaya kanin natin ang tinapay bilang pagpapaalala sa ating Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang ating kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, kanin natin ang tinapay. Salamat po, Panginoon. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God.
At matapos makapagpasalamat, dinampot niya ang saro at kanyang itinaas. Ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, aalalahanin niyo na sa pamamagitan ng dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ito ang katagumpayan ng lahat ng iniligay sa ating katawan ng dyablo. Na sa pamamagitan ng dugong ito, ating aalalahanin na dati tayo makasalanan, pero tayo pinatawad ng ating Panginoon. Tayo ay nagkaroon ng karamdaman sa pamamagitan ng dugong ito. Binayaran na ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan at pinagaling ang lahat ng ating karamdaman. At sa pamamagitan din ng dugong ito, dati tayo mahirap, pero ngayon, tayo pinayaman na ng ating Panginoon. Kaya sa pag-inom natin ng dugong ito, ating idideklara na ang mahirap ay pinayaman, na ang may sakit ay pinagaling, at ang alipin ng kasalanan pinalaya. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito na sumisimbolo ng kanyang dugo. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Sige, bago po tayo po, umupo tayo po muna ay dumako na sa pagbabasa ng kanya pong salita. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So, atin munang, doon po natin po babasahin po sa aklat po ng Glory to God, awit 37, verse 4 and 6. Glory to God. Mamaya po yan, Sister Aren, yung po pinakatema po natin. Hallelujah, Lord God. Ayan, praise God. Verse 4, awit 37, verse 4. 4 muna, Sister Aren. Yes, hallelujah, Lord God. Verse 4. Hallelujah. Awit 37, verse 4. Hanggang 6 po yan. Na dito po natin makikita na napakahalaga na sa Diyos po natin hanapin ang ating pong kaligayahan. Glory to God. Hallelujah. Ayan po. Sabay-sabay po natin basahin. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. 5. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungan ka na kapag ikay nagtiwala. 6. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Purihin ang Kanya pong salita. Panginoon, sa oras na ito, maraming pong salamat, Panginoon, sa salita mo. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, ito po yung may kapangyarihang magbago sa aming pong buhay. Ang salita mo po'y buhay, mabisa. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim. Ito'y tumatagos hanggang sa mga kasukasuan ng aming pong mga buto. Hanggang sa pinaghihiwalayan ng utak at kaluluwa, Panginoon. At madali itong makataho ng haka at isip ng aming pong mga puso. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo na aming pong pag-aaralan po ngayon, ito po, Panginoon, ang magbago sa aming pong mga pananaw. Ito po magbigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Ito po magbigay sa amin, Panginoon, Lord God, na kung saan na pagbabago ng aming pong buhay. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, at sa iyo po namin itinitiwala ang sandaling ito. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang madakila. Panginoon, ibaba mo po ako, ikubli mo po ako upang ikaw ang makita, Panginoon. Sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Glory to God. So makikita po natin, ito pong ating pong tatalakayin. Dahil ang pinakatema po, ito pong year 2026, it is a God's delight. So ibig sabihin, ito po yung kasiyahan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ba yung ibig sabihin ng God's delight? Na makikita po natin dito talagang totoo ang ating pong Panginoon. Siya po ay nasisiyahan. Siya po ay kung saan ay may kasiyahan sa atin. Ito po'y kasiyahan po ng ating pong Diyos. Glory to God.
So ating puntin yan, ano po ba ang ibig sabihin ng God's delight? Glory to God. Hallelujah. So ang sabi po rito, God's delight refers to His deep pleasure and joy in His nation, especially in people who reflect His character, trust Him, and find their satisfaction into Him. Diyan po muna tayo. So ang sabi po rito, glory to God, yung puro God's delight o yung kasiyahan ng ating pong Panginoon, ito po ay tumutukoy dun po sa napakalalim, deep pleasure and joy in His nation. Sino po tinutukoy dito na nation? Tayo po. So ibig sabihin ng ating pong Panginoon, meron po siyang napakalalim na kasiyahan o kagalakan na kung saan sa kanyang bayan, especially in people who reflect His character. Ibig sabihin doon sa mga tao na kung sa'y nakikita yung larawan ng ating pong Panginoon, nagre-reflect po sa ating pong buhay. So once na ang karakter ng ating pong Panginoon ay nagre-reflect sa buhay ng bawat isa, dito po nasisiyahan ng ating pong Panginoon. Kaya ang ating pong Panginoon, ligayang-ligaya po sa atin. At ano po pa yung ipinauunawa po rito? Kapag sinabi na nagre-reflect sa atin yung karakter ng ating pong Panginoon, yung ating dating buhay, wala na po sa atin. Ang nakikita na po sa atin ay ang karakter ng ating pong Panginoon. Ang nakikita na po sa atin, yung buhay ng ating pong Panginoon. Na kung paano ang ating pong Panginoon, glory to God, ay naging mapagpatawad, naging mapagmahal, mapangunawa, laging nakikinig sa tinig ng Ama, laging nananalangin. Kapag ito po'y nakikita na po sa ating pong buhay, ang Diyos ay nagkakaroon ng napakalalim na kasiyahan sa ating pong buhay. Amen? Kaya yan po yung ibig sabihin, kaya kinakailangan na ito po yung makita po sa atin sa loob po ng isang taon. Na makita po natin yung kaligayahan ng ating Panginoon, yung kasiyahan niya na makita sa atin upang maranasan po natin yung pong pangako ng ating pong Panginoon. Ano po sabi po rito? Bukod sa nagre-reflect yung karakter ng ating pong Panginoon, meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Trust Him and find their satisfaction in Him. Nagtitiwala po tayo at sa Diyos natin hinahanap ang kasiyahan. Hindi po tayo naghahanap ng kasiyahan sa mundo. Hindi tayo naghahanap ng kasiyahan doon sa ating mga kaibigan. Hindi tayo naghahanap ng kasiyahan sa inuman. Tayo ay naghahanap ng kasiyahan, walang iba kung hindi sa ating pong Panginoon. Lalo na, glory to God, ang sabi ito, often expressed through love, justice, and righteousness, bringing a sense of peace and fulfillment to those who align with His will, rather than a promise of worldly reward. Ano po yung pinauunawa rito? Lalo na po raw yung kung saan na nag-e-express. Tayo po na kung saan nag-e-express ng kanyang pag-ibig. Glory to God. Justice. Ibig sabihin yung katarungan, glory to God, yung love, at yung pagiging matuwid ay makita po sa ating buhay. Na ipinakikita po rito, na sabi nga po rito, nagdadala po rito ng sense of peace and fulfillment to those who align with His will. Ibig sabihin, kapag tayo po ay merong pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan na kung saan ay katarungan, sa pamamagitan ng pagiging matuwid, ito yung magdadala sa tao ng kapayapaan. Amen? Di ba napakasarap kapag makakausap natin yung mga tao na matuwid? Makakausap natin yung mga tao na punong-puno ng salita ng ating pong Panginoon. Kung makakausap natin yung tao na makatarungan, glory to God, na ito yung magdadala sa atin sa kapayapaan. Amen? At lalo na, ang sabi po rito, na ito yung kung saan nagiging fulfillment, ibig sabihin ito po yung nagiging kaganapan to those who align with His will. Ibig sabihin, ito po yung nagiging kaganapan doon sa lahat ng lumalakad o iniaayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, rather than a promise of worldly reward. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita rito, ang ating Diyos ay natutuwa, ang ating Diyos ay nalulugod, ang ating Diyos ay nasisiyahan kung ito po yung pong makikita po sa atin.
Sapagkat alam po natin na kapag ang Diyos ay nasiyahan sa atin, hindi po siya mag-aatubili na tayo po ay pagpalain. Amen? Ano po yung supporting verse dito po sa God's Delight? Atin pong tinyan, glory to God, sa aklat po ng Jeremiah 9:24. Glory to God. Ito po yung atin po na kung saan scripture reading po kanina. So akin lang po kinuha yung pinaka-sum up. Ang sabi rito, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid. Mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na kinakailangan sa ating pong buhay, ano man ang tagumpay na ating pong nararanasan. Ano man yung kung saan ay mga pagpapala na ating pong natatanggap. Kung meron man tayo na kung saan yung mga anak na kung saan nakararanas na ng matayog, na kung saan inaabot, o kung saan yung ating mga anak na nakakakuha na po ng mga reward, nakakakuha na po na kung saan yung mga karangalan sa loob po ng eskwelahan. Kung tayo po yung mga talento, kung tayo po ginagamit ng ating pong Panginoon, napakaganda ang pagkakaunawa ng Panginoon kay Jeremiah na ipinaaabot sa kanya pong bayan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. So ibig sabihin, yung loving kindness ng ating pong Panginoon, ito po yung nakikita. Amen? Ito po yung ipinauunawa. Ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, glory to God, ang nakikita sa bawat isa po sa atin. At ang sabi po rito, glory to God, hindi nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Diba napakaganda yung awitin? Araw-araw ako'y binabago. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Praise God. At ang sabi, makatarungan at matuwid. Ito po yung kung saan ay pinauunawa dito. Yung pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon ay hindi nagbabago. Amen. At ito'y makatarungan, ibig sabihin kapag ang Diyos ang humatal sa atin, kapag ang Diyos ang kung saan ay nagtuwid sa atin, ibig sabihin tama itong ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon makatarungan, kung tayo may tumatanggap na mga pagdidisiplina, ibig sabihin, alam ng Diyos na ito'y para sa atin. Siya po'y makatarungan at siya po ay matuwid. Kapag sinabing matuwid, tamang lahat ang kanyang ginagawa. Dahil siya hindi nagkasala. Walang maisusumbat ang tao sa Panginoon. Kaya dapat lagi natin ipagmamalaki yung ating pagkakakilala. Salamat nakakilala ako sa Panginoon. Salamat naging born again ako. Salamat ibinigay sa akin ng Panginoon ang kanyang espiritu. Kaya ako'y nababago. Kaya ako'y nababago araw-araw. Yung dating pangit kong ugali, nakikita ko ngayon kung paano ang Diyos ang kumikilos sa akin. Hindi dahil ako'y malakas, hindi dahil ako'y lagi nagbabasa ng Bible. Miski basahin mo ng basahin ng Bible, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo yan mauunawaan. Pero salamat sa ating Panginoon, sapagkat araw-araw tayong binabago dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Glory to God. At ang sabi nito, ang mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So ipinauunawa, ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Ito po yung dapat makita po sa atin upang lalo po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Lagi nating ipagmamalaki yung ating pong pagkakakilala sa ating Panginoon. Salamat kapatid sa aking buhay ngayon. Salamat, napakabuti ng Diyos dahil nakilala ko siya. Alam nyo, kapag ito po yung pong ating pong ibinukas, kapag ito po yung pong ating pong dinala sa mga taong wala pang pagkakakilala, masasabi nila, maaari nga tama. Dahil nakita ko yung pagbabago sa buhay mo. Amen? Kaya kinakailangan na makita sa ating pong buhay ang pagbabago. Meron po tayo na kung saan yung pag-ibig ng ating pong Panginoon nakikita sa atin. Yung kanyang pagiging makatarungan, yung kanyang pagiging matuwid, ito po ay nakikita sa ating pong buhay. Glory to God. Sapagkat ito yung ginagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya sabi nga, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Sinundan pa. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya kung
Ito po ay sinasabi ng ating pong Panginoon. Mahirap ba itong gawain? Dahil kapag ang Diyos ang nagsalita, panghawakan mo, mararanasan mo ang pangako at pagkapala ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi sa aklat po ng Micah 6:8? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen? So ibig sabihin, hindi po lamang kay Jeremiah ito sinabi ng ating pong Panginoon. Maging kay Propeta Micah. Na dito po ipinakikita yung itinuro ng ating pong Panginoon. Kung babasahin po natin itong Micah 6, ito po yung pong akong saan yung po bang nais ng ating pong Panginoon na gawain ng mga tao. Ito po yung nais ng ating pong Panginoon dahil dito po, kaya nga ito po habang ito po binabasa po itong Micah. Kaya po pala sinabi dito ng ating pong Panginoon na kinakailangan tayo po maging makatarungan, tayo sa lahat ng bagay, tayo po patuloy nating mahalin ang ating kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Bakit po? Kasi ito po mga tao dito, yung mga Israelita, sila po'y madadaya sa timbangan, madadaya sa takalan, sila ay mapagmataas, sila ay kung saan ay mapagsamantala sa mga mahihirap. Kaya nung ito'y akin pong binubulay, dahil kaya ito po yung pong ipinaunawa, dahil nung araw, glory to God, ang trabaho ng mga tao ay lagi sa anihan at sa pag-aalaga ng hayop. At kung atin pong maaalala ang kasaysayan po ni Jacob, na sa kanya pong tiyuhe na si Laban, di ba dinaya siya? Glory to God. Pero dahil tapat ang ating Panginoon. Noong nakita po ni ni Jacob na siya po ay dinadaya ng kanyang tiyo Laban, siya po ay prayerful. So nais niya na kung saan ay maging wag po siyang sumama ang loob dahil ilang beses po siyang dinaya, maging sa panunuyo po kay Leah at kay Raquel, dinaya po siya. At ganun din po sa partihan sa hayop. Pero makikita natin na kapag may dumadaya po sa atin, glory to God, hallelujah, lagi po nating ibigay sa Panginoon. Amen? Dahil ganito po ang ginawa po nito po si Jacob. Noon siya po'y dinadaya ng kanya pong tiyuhing si Laban, ang ginawa niya, nagkaroon sila ng agreement. Sige po, ito na lang po ang ating pong maging usapan. Glory to God. Yung po'y may mga batik-batik, sa akin po ito. Pero yung wala po mga batik, ito po yung sa iyo. Yung lahat ay ipapanganak na walang batik, ito yung sa iyo, Tiyo Laban. Pero yung mga batik-batik, glory to God, ito yung sa akin. Dahil ito po si Jacob, siya po ay may pagnanasa na kung saan maging payapa, maging maayos. Dahil mahirap nga naman, di ba, kung atin titingnan ang kalalagayan po ni Jacob, yung dalawang anak ni Laban, naging asawa niya. So ibig sabihin, ay pag nagalit sa kanya si Laban, baka kunin pati asawa at mga anak. So ito na lang po, Tiyo Laban, ang ating po magiging agreement. Lahat ng batik-batik sa akin, pero yung lahat po ng walang batik sa iyo. So nangyari, dahil alam ng Panginoon ang puso, dito po si Jacob, ang ginawa niya, naglagay po siya ng mga kakainin na may batik-batik. At ang lumabas, ang marami ay may mga batik. So ibig sabihin, ano pinauunawa dito? Kapag tama ang puso mo, kapag ikay matuwid sa harap ng Panginoon, kapag tama ang intention mo, kapag ikaw ay makatarungan, kapag ikay may pag-ibig, back up ka ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ibe-bless ka ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Nakita yung katapatan. So ito po yung nais ay paunawa po ng ating pong Panginoon para maranasan natin yung mga pagpapala na ipinangako sa atin po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan tayo po may pag-ibig sa ating kapwa, makatarungan tayo, huwag tayong mandadaya, glory to God, huwag tayong manglalamang. Kasi maging sa takalan ng trigo, ay di ba nung araw, glory to God, natandaan ko noon may ginagamit na balde. So dahil mayayaman sila, mga alipin itong mahihirap na mga Israelita, dinadaya pa rin. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo yung mga tao na kung saan ay mga nanlalamang, yung kanilang mga inipon, mawawala ng saysay. Amen? Kaya pala totoo pa. At ngayon po yung ating pong nakikita, yung mga mandaraya, glory to God, ay nahahatulan. Amen? Magkamit man sila ng kung saan napakaraming salapi kapag ito'y galing sa nakaw,
mawawala din. Amen? Kaya atin po itong nasaim na tayo po'y maging makatarungan, magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa at mararanasan po natin yung pinagpalang buhay na ipinangako ng ating pong Panginoon. Bakit po? Kaligayahan ng ating pong Panginoon na tayo'y pagpalain. Kaligayahan ng ating Panginoon na tayo makalaya sa karamdaman. Kaligayahan ng ating pong Panginoon na maranasan yung pagbabago sa ating pong buhay. Kaligayahan ng ating pong Panginoon na tayo'y araw-araw nakararanas ng kapayapaan. Araw-araw nabubuhay po tayo na may pag-asa. Araw-araw nabubuhay po tayo no kung sa'y punong-puno ng kagalakan. Yan ang kasiyahan ng ating pong Panginoon. Meron tayong full of joy, full of satisfaction, full of contentment. At makikita po natin na kapag ito po'y ating pong nararanasan, lahat po ng ating pong desisyon, guided ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya dito po makikita po natin dito, glory to God, yung pong ating po na kung saan naging tema po, glory to God, na ang sabi po rito, glory to God, sa awit 37, 4-6, glory to God. Paano mo mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Glory to God. So dito po natin makikita, dahil lahat po tayo, marami tayong pagnanasa sa ating buhay. Lahat po tayong naririto. Ikaw man ay teenager, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay nasa middle age na, ikaw man ay tumatanda-tanda na, ikaw man ay nasabi nga ay na malapit na sa huhukay, lahat po tayo may pangarap pa sa ating buhay. Amen? Sino dito may mga pangarap pa sa buhay? Amen. Merong hindi tumataas, wala ng pangarap? Amen. Praise God. Pag walang pangarap, ibig sabihin, ganyan ka. Hallelujah. Praise God. So, ibig sabihin, lahat po tayo may pangarap sa ating pong buhay. Kaya nga po dito, ang sabi po dito, glory to God, sa awit 37, 4-6, glory to God. Ang sabi niya, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. So kapag sinabing kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan, ibig sabihin, sa Diyos ka araw-araw nagpapakaligaya. At napakaganda ang pangako. Amen. Ang pangarap mo iyong makakamtan. Kaya lahat ng ating pangarap, kung tayo magpapakaligaya sa ating pong Panginoon, makakamtan mo to. Paano ka magpapakaligaya sa ating Panginoon? Sa pagkagising mo pa lamang, gawain mo nang magpurit, sumamba sa ating Panginoon. Sa pagkagising mo pa lamang, sabihin mo na, I love you, Father, I love you, Jesus. Bigkasin mo ito. At sabihin mo, I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Ating itong ideklara, ating itong sabihin, isigaw natin, I am healed by the blood of Jesus. Amen? At makikita mo, yung dyablo na umalipin sa'yo, aalis yan. Amen? Kaya laging sa Diyos natin hahanapin. Laging sa Diyos tayo lalapit. Laging sa Diyos tayo magtitiwala. Amen? Ano sabi niya po doon po sa verse 5? Glory to God. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ikay nagtitiwala. Kapag sinabing ang iyong sarili sa Kanya mo itatalaga, ibig sabihin, lahat ng iyong gagawain, itiwala mo sa ating Panginoon. Kaya yung sabi sa aklat po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not with your own understanding. Acknowledge Him, and He will guide thy path. So, ibig sabihin, itiwala mo, italaga mo na yung sarili mo, Lord, milalakarin ako. Panginoon, ito po ang aking pong sarili. Siyasatin mo po ako. Ano man po ang aking pong mga nagawang pagkakamali, Lord, patawad. Kaya napakasarap po kapag tayo po'y lagi po tayo na kung sa'y nananalangin. Sapagkat sa ating pong pananalangin, kasama na yung pagtitiwala, kasama yung pagpupuri, kasama yung paghingi ng tawad, kasama na kung saan ay pag-request ng mga bagay na nais mo. Italaga mo ang iyong sarili sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, walang masasayang sa atin. Hindi masasayang ang oras, hindi masasayang ang pananalapi, hindi masasayang ang lakas. Kapag itinalaga mo ang iyong sarili sa ating pong Panginoon, ano ang sabi? Tutulungang ganap kapag ikay nagtitiwala. Ibig sabihin sa pagbibigay mo ng iyong mga alalayan sa ating Panginoon, samahan mo na ng pagtitiwala. Amen?
Kapag ikaw po'y nagtitiwala, mararanasan mo ang yung mga hinihingi sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan laging sa Diyos natin hahanapin ang ating pong kaligayahan. Amen? Glory to God. Tutulungan tayo ng ating pong Panginoon. Ano po sabi sa verse 6? Glory to God. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Amen? Di ba? Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Kabutihan ng Diyos na nakikita sa atin, kapag ang kabutihan ng Diyos ang nakikita sa atin, magliliwanag ang ating buhay. Kapag tayo po'y puspos ng panalangin, kapag tayo po'y puspos sa pagkasaliksik ng salita ng ating pong Panginoon, mararanasan mo, magliliwanag ang buhay mo. Makikita ng Panginoon yung kabutihan sa iyo ng Diyos. Paano makikita na ang kabutihan ng Diyos sa atin? Maraming ginagawa sa ating buhay. Miski tayo po'y may edad na, nakapagpupuri pa. Miski tayo iika-ika na, nakakasampa pa sa nakakaakyat pa sa hagdan. Bakit? Kasi itinitiwala mo sa ating Panginoon. Glory to God. Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay. Lagi po nating itatalaga yung bawat araw natin. Dahil maraming deception. Naandyan lagi yung diablo na bumubulong sa atin. Lagi naandyan yung kung saan yung mga labi po natin na kung saan ay mga negatibo ang lumalabas. Pero kapag tayo ay lagi po sa Diyos, lumalapit, kapag lagi po nating itinitiwala, itinatalaga ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon, makikita mo, glory God, katulad ng araw. Kapag sinabing katulad ng araw, kung tanghalin tapat, ibig sabihin, nagliliwanag, nagluluningning ang iyong buhay. Glory to God. Lagi ka na kung saan ay binabago araw-araw. Nagiging pagkapala ka sa iba. Lagi kang nakangiti. Lagi na kung saan ay punong-puno ng kagalakan. Kaya kapag ito po ang makikita sa ating pong buhay, hindi mag-aatubili ang ating Panginoon para tayo ay pagpalain at maranasan natin ang rumaragasang pagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. So makita po natin dito, sa Diyos mo matakbuhan ang lahat ng iyong kaligayahan at pangangailangan. Number 2, Isaiah 1:19. Hallelujah, Lord God. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. So kung susundin natin yung iniuutos sa atin po ng ating pong Panginoon, ang pangako ng ating Panginoon, yung mabubuting ani. Amen? Yung hindi mo inaasahan, kapag ikaw ay willing-willing na sumunod sa ating pong Panginoon, aanihin mo yung the best. Amen? Kung ikay aani, hindi po yung tersera, primera ang aanihin mo. Kung ikay may manggahan, ang aanihin mo, yung pinakamalalaki. Glory to God. Hindi yung batibot. Kung ikay may palayan, wala diyang ipa. Puro iyan ay butil na masisigla. Amen. Bakit? Masunurin ka. Kung ikay may negosyo, pagpapalain ka, padadalahan ka ng mga sukay na hindi barat. Padadalahan ka ng mga taong karapat-dapat na ikay pagpalain. Dahil ang Diyos ay tapat na nangako, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. The best ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kung nais mo na the best ang maranasan, ipalakpak mo ang iyong kamay. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So sa awit 1-3, glory to God. Laging magsaliksik ng buong aral. Hallelujah. Sa halip, kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Glory to God. Verse 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Kaya kapag tayo po ay naliligayahan, kapag tayo po ay tuwan-tuwa na magsaliksik ng kanyang mga salita, kapag tayo po ay tuwan-tuwa na nagbabasa ng kanya pong mga salita at kanya pong mga pangako, ano po ang pangako ng ating pong Panginoon? Tayo po ay magiging tulad ng isang punong kahoy. Ang isang punong kahoy na kapag siya po ay nabubuhay sa tabing batisan,
Dumating man ang tag-init, mananatiling berde ang kanyang dahon. Dumating man ang taglikat ng bunga, ibig sabihin kapag sinabing hindi na panahon, nagbubunga pa rin. Amen. Yan ang nararanasan ng mga tao na nagsasaliksik. Glory to God. At ano ang sabi niya? Ayan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So kapag tayo po'y lagi po tayo na kung siya'y nagsasaliksik ng kanya pong salita, hindi po tayo panghihinayangan ng ating Panginoon na tayo po'y pagpalain. Mananatiling berde ang ating dahon. Amen. Lagi po tayong malusog. Glory to God. Hindi po lagi po tayo na kung saan para pong uugod-ugod. Glory to God. Batang-bata pa, masakit na ang tuhod. Amen. Kaya sabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Kawikaan 17:22, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kapag tayo po'y may masayang puso, ito po'y magsisilbing kagamutan. Amen. Mabuting kagamutan. Pero yung mga taong magagalitin, yung mga taong laging nakasimangot, yung taong laging nagngungot-ngot, yung taong laging na kung saan ay mainggitin, glory to God, unti-unting natutuyo ang kanyang buto. Kaya bata pa lang, may rayuma na. Okay lamang si Sister Mayet. Dahil si Sister Mayet, 78 na. Glory to God. Hallelujah. Kaya kinakailan lagi po tayo maging masigla. At makikita po natin kapag lagi po tayo masigla, walang problema na hindi po natin makakaya. Amen. Dahil ang Diyos ang ating katulong. Sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, lagi po tayo na magiging maligaya. Amen. At lagi po tayo, kapag ang isang tao po'y pinagpala, of course, lagi siyang masaya. Amen. Masiglang masigla. Hindi makikitang may natutuyo sa kanya. Laging sariwan-sariwa. Kaya kapag sa iyo may naiinggit, ibig sabihin, marami kang bunga. Amen. Praise God. Dahil ang puno, kapag maraming bunga, binabato. Amen. Kaya magsaya ka. Tama sabi sa aklat po ng Matthew 5, magalak kayo at magsaya kapag kakay pinagwiwikaan ng pawang kasingunan dahil sa akin, sapagkat malaki ang bahagi nyo. Hallelujah, Lord God. Praise God. Ano po sabi niya sa aklat po ng Joshua? Hallelujah, Lord God. Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Ito pa rin ang isang pangako ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya wag natin kaliligtaan. Ang kailangan natin araw-araw ay salita ng ating pong Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito yung magsisilbing tanglaw. Amen. Glory to God sa ating mga landas at liwanag ng ating mga paa. Kaya kapag tayo po ay may salita ng ating pong Panginoon, maliwanag ang ating pong paningin, maliwanag ang ating pananaw, may pag-asa tayo at tayo ay kung saan magtatagumpay sa lahat ng ating pong gagawin sa ating pong buhay. Amen. Praise God. Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Di ba napakasarap kapag ito po mga salitang ito'y ating pong maririnig. Glory to God. At hindi lang yung ano po ang sabi sa aklat po ng Awit 107 verse 1. Hallelujah, Lord God. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig na itunay, laging tapat magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, anuman na nangyayari sa atin, lagi tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon anumang sitwasyon. Sa anumang panahon, purihin natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Bakit po? Ang pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat kailanman. Sapagkat kapag nararanasan natin yung tunay na pag-ibig ng ating pong Panginoon, o pangit man ang nangyayari sa atin, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Magpuri pa rin tayo sa ating pong Panginoon.
Glory to God. Hindi naman sa panahon ng pagkapala, anumang sitwasyon, magpuri, magpasalamat, sambahin natin ang ating pong Panginoon. Ano po sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18? Glory to God. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, tayong lahat na nakipag-isa sa ating Panginoon, hindi araw-araw ay blessing. Araw-araw may pagsubok pero may pagpapala. At sa bawat mararanasan po natin na pagsubok, lagi po nating aalalahanin, ang kasunod niyan ay pagpapala. Sabi nga ng ating kapatid kanina, ang dami-dami kong problema. Hindi ko na alam ang gagawin, pero ang aking alam, maraming pagpapala na darating sa akin. Amen. Kapag ito po yung pong ating pong magiging mentalidad, masasabi mo na ang Diyos pa rin ang mabuti. Ano mang problema ang ating pong nararanasan, lagi po nating aalalahanin ang problema ng ito'y gamit ng ating pong Panginoon para lalo po tayong matatag, matibay, at pinagpalang lubos. Amen. Yan ay gamit ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kapag nagagawa mong magpurit magpasalamat sa kabila ng mga problema, ang Diyos ay ligayang-ligaya sa iyo. Amen po. Ano po sabi po sa aklat po ng Pilipos 4:4? Glory to God. Laging masaya at magalak. Hallelujah, Lord. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Lagi po tayong magalak sa ating pong Panginoon. Ano man sitwasyon, magalak tayo. Amen. Hallelujah, Lord God. Sabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians, praise God, 5:16, magalak kayong lagi. Amen. Sinabi ni Pablo sa mga tiga-Pilipos, sinabi niya sa mga tiga-Tesalonica na lagi kayong magalak. Kasi kapag lagi po tayo nagagalak, no way ang galit. No way ang kung saan yung laging panunumbat. Bakit? Ano man sitwasyon, lagi tayo nagagalak. Amen. Ika-6, glory to God. Matthew 6:13. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Praise God. Hallelujah. Verse 10. Hallelujah. Hanggang 13 po yan. Glory to God. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Amen. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Bakit po ito po kasama po doon po sa ikanaliligaya ng ating pong Panginoon? Sapagkat ang ating pong Panginoon, kinakailangan araw-araw, sasambahin natin ang ating pong Panginoon. Sambahin nawa ang kanyang pangalan. Masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Kapag lagi po natin sinasamba yung pangalan ng ating pong Panginoon, na sa pagkagising mo, isasambahin mo ang ating Panginoon, aalalahanin mo yung model prayer, yung pagsamba natin sa ating Panginoon, Lord, you are my El Olam, Panginoon, my everlasting God. You are my El Roy, Panginoon. You are the God who sees me. You are my Jehovah Nisi. You are our banner. You are my Jehovah Gibhor. You are my mighty God. You are my Jehovah Shammah. You are always with me. Lagi mo kaming sinasamahan, Panginoon. You are my Jehovah Rapha, my great healer. Kapag lagi po natin sinasamba ang ating pong Panginoon sa araw-araw na ating pong pagkagising, makikita mo, tuwan-tuwa sa iyo ang Panginoon. At lagi mong aalalahanin, siya yung ating Jehovah Jireh. Siya yung ating Jehovah na kung saan Sitkanu, Jehovah Mekades, Jehovah Shalom, Jehovah Rohi. At mararanasan natin, kapag ito po'y ating pong nagagawa, makikita mo lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng ating pong Panginoon. Ilalayo tayo sa tukso. Glory to God. Ilalayo tayo sa masasama. Bakit? Nauna munang sambahin kung sino yung Diyos sa buhay mo. Amen. Siya yung magtatagumpay sa atin. Siya yung ating lagi nating kasama. Ano magagawa sa atin ng dyablo kung pagkagising mo, ito na yung binabanggit mo? Ang sasabihin ng dyablo, aalis na ako dito kay Monica.
Dahil kilala niya yung Diyos. Lagi sinasamba yung pangalan. Lalayo na ako dito kay Violeta kasi lagi sinasabi siya yung Diyos na lagi niyang kasama at nakaalalay sa kanya. Aalis na ako dito, hindi ko nalilinlangin dito si Yasmin. Kasi itong si Yasmin minsan ni mareklamo. Pero ngayon, hindi na yung mangyayari sa kanya. Inaalala niya na ang Diyos ang aking great supplier. Amen. Kapag lagi natin sinasamba ang ating pong Panginoon, hindi siya mag-aatubili para ibigay sa atin yung ating mga pangangailangan sapagkat hindi tayo mareklamo. Amen. Praise God. Kaya araw-araw sambahin natin ang ating pong Panginoon. Bigkasin natin ang lahat ng kanya pong kabutihan. Amen. At lagi natin, I praise you, Lord God. I praise you, you are my Redeemer. I praise you. You are my Alpha and Omega. I praise you, you are the beginning and the end. I praise you, you are the Christ. I praise you, you are the great Creator. I praise you, Lord God, you are my Redeemer. You are the true life. You are my sheep gate. Glory to God. You are my good shepherd. I praise you, Lord God. May way pa kaya dyan ng kahirapan? Pagpapalain tayo ng lubusan. Amen. Lagi natin pinupuri ang ating Panginoon. Glory to God. Ligayang-ligaya sa atin ang ating Diyos na buhay. Dahil siya'y buhay, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Miski tayo makulit, glory to God, paulit-ulit, pero ang pagkapala ng Diyos, paulit-ulit ding ibubuo sa iyo, miski ikay makulit. Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Sa 1 Thessalonians 5:17, manalangin ng walang patid. Glory to God. Ano po ba yung manalangin na walang patid? Minsan may mga pagkakataon ng kulang ka na yung time mo sa panalangin. Pwedeng habang ikay naliligo, manalangin ka. Naglalakad ka, manalangin ka. Glory to God. Nagluluto ka, meron kang lalakarin, manalangin ka, nasa sasakyan ka, manalangin ka, magpuri ka, sumamba ka sa ating Panginoon. Okay lamang kung may nakakarinig o masabi na ikay luka-luka, ang mahalaga, nagpupuri ka sa ating Panginoon. Amen? Yan po yung panalangin walang patid. Bakit po ito yung iniuutos po ni Apostol Pablo sa mga tiga Thessalonica? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Apostol Pablo, yung turo sa kanya ng Panginoon, upang hindi makasingit ang gawa ng kalaban. Hindi makasingit sa atin yung gawa ng dyablo. Kasi alam po natin, ang ating kalaban ay hindi tao, hindi dugo, hindi laman, kundi yung lahat na mahasamang espiritu nag-ahari sa kadiliman. Yun ang sinabi sa aklat po na Efesos 6 verse 12. Kaya kung ito'y alam natin, lagi tayong manalangin. Ay minsan, pag ikainis na inis, umalis ka ng bahay, sasabihin ng dyablo, ay ang asawa mo, pag alis mo, pupunta na naman sa kaibigan. Hindi tatapos ang trabaho. Yung anak mo, papasok, hindi naman totoo nag-aaral yan. Ano mangyayari sa'yo? Ay di magingit-ngit ang kalooban mo. Pero kung ikay lagi nagpupuri, lagi nagpapasalamat at nananangin, Lord God. Panginoon, sa iyo ko po itinatagubili ng aking pong mga anak. Lord, dalangin ko po ang iyong pundak sa alaksanghel. Siya po sumama po sa kanila. Cover them with your blood, Jesus. Panginoon, ang aming pong tahanan, ang tahanan ng aking pong mga anak, nasa malayo man sila. Panginoon, I pray them, Panginoon, cover them with your blood, Jesus. Yung pong laksa-laksa mong anghel ang magbabantay sa bawat tahanan nila. Praise God. Panginoon, sa akin pong lalakarin, meron po akong transaksyon, ikaw na po ang manguna. Panginoon, hipuin mo po ang kalapong puso. Kung meron mga pangit, Panginoon, na sasabihin, maunawaan ko't magawa kong mahalin sila. May bagay bang mahirap? Palagay ko lahat ng lalakarin mo magiging maayos. Bakit? Sinusunod mo ang utos ng Panginoon. If you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Laging the best. Amen. Ang transaksyon mo magiging okay pag lagi tayong nananalangin. Ano sabi niya sa aklat po ng Hebreo 10:25? Glory to God. Hallelujah. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Glory to God. Ito po'y nakalulugot sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya yun po sabi niya, huwag nating kaliligtaan. Kung tayo po'y meron po tayong kung sa trabaho, galing tayo sa trabaho, kapag tayo po'y pumunta sa gawain po ng ating pong Panginoon, dadagdagan ng lakas mo, tandaan mo yan. Dahil yan po ay naging buhay ko rin. Nung ako po'y nagde-deliver sa Baklaran, miski bit-bit ko, 2 plastic bag, dadaan po ako dito para umattend. Para umattend po ng gawain. Sa madaling araw, pagka po meron morning prayer, bago po ako pumunta sa pag-deliver, a-attend po muna ako dito.
Glory to God. Kaya ako 72 na, malakas pa rin. Bakit? Nagpapakaligaya ako sa Panginoon. Lagi akong dumadalo sa mga gawain. Amen. Sapagkat habang tayo pinasa gawain, pinalalakas tayo ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi dito? Upang ihanda tayo sa araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ini-encourage. Dumalo tayo sa mga pagtitipon. Alam niyo, totoo po yan. Kapag tayo po may panahon sa ating pong Panginoon, may panahon din ang Diyos sa atin kapag tayo humihingi sa Kanya. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then all things we needed shall be added unto us. Amen? Kaya lagi po tayo magpakaalap sa ating pong Panginoon. Yung po'y pagtitipon ng mga pinilit tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya bawat gawain, i-desire ninyo. Amen? Kaya ang ating hanapin lagi magpakaligaya tayo sa ating pong Panginoon. Promise, hindi kayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Promise, lahat ng desire nyo ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen? Ano mang gawain, ang nais mo na mapuntahan, ipanalangin mo lang. Walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon. Talagang totoo po, ang sabi ng mundo, kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag kagusto, maraming paraan. Bakit po? Ako sa buhay ko po, ito po ay, kaya ko po ito pinangangaral, totoo po ito sa akin. Bakit po? Kaliliitan ng aking anak, 7 po yan, dala ko po yan lahat sa church. Naging maliliit po sila, may pasusuhin. Nagpupuri po ako sa Panginoon. Ang malaking ebidensya po si Sister Early. Dahil since 1988, magkasama na po kami yan sa church. Kita niya po yung aking pong sunod-sunod na mga anak. Miski yan po, bagong silang, dala ko po yan sa church. Miski ako po nagpapadede, nagpupuri po ako sa Panginoon. Lumulundag po ako sa Panginoon. Wala pong naging hadlang. Kaya kung tayo po may pagnanasa, idulog natin sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga way para maging maayos ang lahat. Kung nanasain mo. Kaya nga, hanapin mo lagi sa Panginoon ang iyong kaligayahan. Lahat ng iyong pangangailangan Kanyang ibibigay. Santiago 1:19. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ano po tagubilin po dito? Mga kapatid kong minamahal, unawaan niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Kaya wag po tayong magiging magagalitin. Ang galit, papangit. Amen? Pero kapag ikay laging masaya, araw-araw pinagaganda ka ng ating Panginoon. Tingnan mo si Sister Monica. Sasabihin mo ba 67 niya, mukhang 50 lang? Laging nakangiti. Amen? Kaya wag po tayo, alisin po natin yan. Wag po tayo na kung saan lagi po tayo nagagalit. Nakarinig lang ng salita, galit agad. Amen? Kaya ano ang paunawa dito? Maging alisto kayo sa pakikinig. Kaya lagi tayo nakikinig. Lagi tayo na kung saan ay maging maingat. Maingat sa pagkasalita at hindi agad nagagalit. Bakit po? Bakit po ito ipinangunawa ni Santiago? Kasi totoo po, yung salita na ating narinig, kapag ito po hindi natin pinakinggang mabuti, inilipat sa kabila, iba na ang naging kahulugan. Kaya sabi ko nga, kung maaari lang, hanggat hindi mo narinig mismo, at ito'y second hand na, amen, huwag mo itong ilipat. Baka mali ang mailipat mo. Kaya makikita, lagi tayong first hand. Pwede mo sabihin ito kung narinig mo at ikay inutusan ng Panginoon sabihin, saka mo lang ito gagawin. Kasi minsan ang salita, kapag lumipat, nadagdagan, nabawasan. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan. Nagkakaroon ng samaan ng loob. Yan naman kapatid, narinig lamang, ba't naman ganun siya? Bakit naman siya nagsalita agad ng ganoon? Kinakailangan maging maingat. Pagka yung pasalin-salin pa lamang, huwag mo agad itong tanggapin. Kaya maging alisto tayo. Kinakailangan, tayo muna yung manahimik. Lord, totoo bang nakaabot sa akin? Panginoon, ano man po ito, idinudulog ko po sa iyo. At ipaunawa niyo po ito sa akin para hindi po ako magkamali. Amen. Bakit po? Sapagkat ang galit, hindi magbibigay ng kaluguran sa atin pong Panginoon. Kaya hindi tayo dapat nagagalit agad. Amen. Kaya lagi po tayong maging mahinahon. Amen. Lagi po tayo na kung saan ay nagpipigil sa atin pong sarili. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Santiago 5:12-13? Hallelujah, Lord God.
Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit o lupa o anuman. Sapat nang sabihin ninyong oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Amen. Hallelujah. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya sa Diyos. Magpuri ka sa Panginoon. Glory to God. Kaya kung tayo po ay nangangako sa ating pong Panginoon o sa ating pong kapwa tao, huwag po tayo magpapadalos-dalos. Amen? Ingatan po natin yung bawat ating pong sasabihin sa ating Panginoon o sa ating pong kapwa. At maging sa aklat po ng mga ngaral, ito po rin ay sinabi po dito. Glory to God. Ni Haring Solomon. Sapagkat kung tayo po ay mangangako, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugot sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Amen. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kung magkaganyon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang inyong ginagawa. So ano pong pinauunawa? Tinuturuan po tayo ng ating pong Panginoon na magkaroon ng kontrol. Kapag tayo po ay nangako, kinakailangan tuparin mo ito. At huwag kang magpapadalos-dalos. Amen? At ito po ay naranasan ko rin. Kaya ito po ay naging patotoo ko. Glory to God na minsan, totoo po bilang tao tayo po minsan ay naghihinanakit. Minsan tayo po ay nagkakaroon po ng kusaning mga katanungan. Pero talagang totoo po, kapag tayo pinangako, kinakailangan to pa rin mo. At naranasan ko po ito, hindi ko po naman close na kaibigan, hindi ko po ito na kung saan kilala po lamang, pero hindi ko po kasama sa church, kung saan ay hindi ko po naman, hindi ba very close po sa akin. Pero one time, nagsabi po siya sa akin, pero kung bakit hindi ko po siya nabigo. Pero dahil naandun yung aking pong pag-abot, naandun yung aking pagnanasa, na kung saan makatulong po sa kanya, ginawa ko po ito. At hindi po lamang inasundan pa. Pero sabi ko, Lord, ito pa yung grace mo. Hindi siya karapat-dapat, pero may ginamit na tao. At ikaw ang ginamit, kung ikaw ang ginamit, magpasalamat ka. Naging daan ka ng pagkapala para sa kanya. Dahil naandun yung aking pong awa, dahil kung saan ay meron siyang kinuhang pera na 1 linggo ang tubo ay sa 5,000 ay 1,000 para po ako nahabag sa kanya. At dumating po sa nagkaroon po ng problema. So sa kagustuhan ko po na kung saan siya po'y matulungan, na kung saan ay naging daan po ako para po siya ay abutin. Pero sabi ko nga, Lord, nabigla po ata ako. Pero hindi pwedeng hindi ko tutuparin. Glory to God. Dahil kung titingnan ko po yung kakayanan, maaring ako po ay mabigo, pero hindi po yun ang aking pinanghawakan. Dahil ang aking katwiran, ako pinangako, anuman sitwasyon, gagawin ko ito. Dahil ikaw ang saksi. Totoo po yun. Kapag tayo pinangako, pangit man, mabigat man, pero tutuparin mo ito. Dahil back up ka ng ating Panginoon. Amen? Bakit po? Ayaw ng ating Panginoon tayo po'y magkasala. Ay ng ating Panginoon tayo po'y sumablay. Bakit po? Sa Diyos po tayo magkakasala. Kaya lalo po pag tayo po'y sa Panginoon nangako, gawain mo agad. Huwag mo na papatagalin pa. Sapagkat ang Diyos, siya po'y nasa langit, tayo nasa lupa. Kitan lahat tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Ang sabi po sa aklat po ng Santiago 4:6, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Santiago, chapter 4, verse 6. Glory to God. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagkapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang nagpapakumbaba. Kaya ang ating pong Panginoon, siya po ay tapat. Kapag ikaw po'y nagpapakumbaba, kapag ikaw po ay kung saan ay patuloy na gumagawa at nagnanasa na makagawa ka ng mabuti, glory to God, ang Diyos ang siya magpapala. Pero ayaw ng Panginoon sa kung saan doon sa taong mapagmataas. Ayaw ng Panginoon sa mga hambog. Ayaw ng Panginoon sa mga mapaghatol.
Bakit po? Kasi kapag ikay humatol, kapag ikay nagmamataas, ibig sabihin, akala mo, hawak mo ang buhay mo. Walang nakakasigurado sa bawat isa po sa atin. Kaya huwag po tayo magmamataas. Ang isang tao nagmamataas, ang alam niya, lahat galing sa kanya. Pero kung ating inaalala na ang pagkapala mo, ang sitwasyon mo, ang tagumpay mo, ito'y buhat sa Diyos, hindi ka magmamataas. Sa halip, ikaw ay magpapakumbaba. Amen. Ano sabi niya sa verse 10? Glory to God. Hallelujah. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya kapag tayo pinagpapakumbaba sa ating pong Panginoon, in His time, itataas tayo ng ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw ay nakararanas ngayon na ikay ibinababa ng iyong kapwa-tao, manalangin ka lamang, darating ang isang araw, itataas ka rin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang nagsalita, tutuparin ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat tayo po ay kita ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po lagi natsain, tayo po'y magpakumbaba. Amen. Ang Diyos ang magtataas. Kapag tayo po'y itinaas ng ating pong Panginoon, mararanasan mo, lalo kang magpupuri, lumuluha, nagagalak, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Na dati ako'y wala, pero itinaas ako ng ating Panginoon. Na dati ako'y api-apihan, pero ako'y ipinagtanggol ng ating Panginoon. Dati ako'y nilalait-lait, pero ngayon ako'y itinatas ng ating Panginoon at ginagamit para itaas ang kanya pong kabutihan. Amen. Kaya huwag po tayong malulungkot kung tayo nasa baba. Magkaroon po tayo ng pag-asa. Isang araw, mararanasan din natin na kung tayo nangungutang, darating ang isang araw, tayo na ang nagpapautang. Amen. Mananatili po tayo. Glory to God sa taas. Dahil tayo anak ng ating Diyos nakataas-taasan, kung paano ang ating Panginoon nagtagumpay, tayo rin pagtatagumpayin ng ating pong Panginoon. Sapagkat siya yung Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Amen. Hallelujah. Ang sabi sa aklat po, last po, ang sabi po sa aklat po ng Matthew 28:18-20. Malulugot ang ating pong Panginoon. Glory to God. Kung tayo po'y humahayo at nagliligtas ng kaluluwa. Dito po, number 1, na matutuwa ang ating pong Panginoon. Bakit po? Bago po siya mag-ascend, bago po siya umakyat doon sa kalangitan, bago siya pupunta po sa Father God, ito muna ang kanya pong iniwanan. Ano po yung sabi niya sa aklat po ng Matthew 28:18? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawain niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Glory to God. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kapag ito po ang ating pong ginawa, glory to God, tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon. Bakit? Yan po yung Great Commission. Kapag nagawa na po natin ito at ito'y ating pong gagawain, glory to God, makikita mo, lulundag sa kagalakan ang ating Panginoon. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng Santiago 5, na kapag tayo nakapagpanumbalik ng mga makasalanan, amen, na dapat sila ay mapapunta sa impyerno at sila'y napanumbalik, glory to God, at sila'y nakakilala sa Panginoon, glory to God, yung kasalanan mo, papawiin ng ating Panginoon. Bakit? Nagagalak ang ating Panginoon na magligtas ng kaluluwa. Tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon kapag merong isang tao na nakakilala sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa Marcos 16:15-18. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Glory to God. Ang sino man sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Amen. At ang mga sumasampalatay, bibigyan kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. 18. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot silang ahas o makain naman ng lason at gagaling ang may sakit na papatungan ng mga kamay. Amen. Praise God. Yan po yung pong nais ng ating pong Panginoon. Kung ito po yung ating pong magagawa, mararanasan po natin yung kagalakan,
yung kasiyahan ng ating pong Panginoon. At ang year 2026, ito po'y magiging pagpapala po sa atin. At dito po, in conclusion, Matthew 28, 1-14. Kung kayo po'y may pagkakataon, basahin nyo na po ito. Glory to God. Basahin nyo po ito, glory to God, at mararanasan po natin yung pangako ng ating pong Panginoon na kung tayo po'y magiging masunurin. Hallelujah, Lord God. Ating pong, verse 1 po lamang ang ating pong anisa, Deuteronomy 28. Assignment nyo po ito, basahin nyo po ito. Ito pong Deuteronomy 28, 1-14. Dito po sumasalalay o nakasalalay yung pagkapala na ating pong mararanasan. Glory to God. Hallelujah. Ano sabi niya sa 28? Hallelujah, Lord God. 28, verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command this day, that the Lord thy God will see thee on high above all nations of the earth. Kaya kung tutuparin po natin yung lahat na ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. 1-12, ito po'y atas ng ating pong Panginoon. Kung ito po'y ating pong susundin, mararanasan po natin ang pinagpadang buhay. At ang ating pong laging aalalahanin sa aklat po ng Colossus 3 verse 17, ano man ang ating pong sasalitain, ano man ang ating pong gagawin, do it for the glory of God. Amen. Yan po yung sabi po ng ating pong Panginoon. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawain ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan niya, magpapasalamat kayo sa Diyos. Amen. At mararanasan po natin, ang Diyos ang maluluwalhati. Kaya lastly, yung awit 37:4-6, hanapin natin sa Panginoon. Awit 37:4-6 ang ating pong pinaka-key-text, glory to God. Lagi nating hanapin ang kaligayahan ay sa Panginoon. Ano mangyayari? Lahat ng nasa ng ating puso, lahat ng ating pong pangarap, lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng ating pong Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Sige po, tumayo na po tayo. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord! Hallelujah! Napakasaganang pagkapala. Amen! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Magandang balita, glory to God, ng 2026, glory to God. Sige po, tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Lord God, sapagkat ang nais mo, maranasan po namin ang pinagpalang buhay. Sapagat ang pangako mo sa aklat po ng Deuteronomy 28, verse 13-14, Panginoon. Lord God, kung kami po'y magiging masunurin, pagpapalain mo ang aming lahi. Hindi kami mangungutang, kundi kami po ang magpapautang. Hindi po kami mananatili sa ilalim, kundi kami po'y mapapasa ibaba. Ang nais mo lamang, dakilang Ama, kami po, O Diyos, ay makagawa po, Panginoon, Lord God, na may pag-ibig, magawa po kami, Panginoon, Lord God, na may kaawaan, kahatulan, at katwiran. Lord, sapagkat ito po ang nais mo sa bawat isa po sa amin. Bilang kami po yung mga anak mo na tinawag at pinili, Panginoon, ang nais mo, dakilang may maranasan po namin ang pagkapala. Maranasan po namin, Panginoon, ikaw lagi maipagmalaki sa amin pong buhay. Maranasan po namin, Panginoon, Lord God, na ikaw po'y amin pong maitaas upang ang kagalakan po sa amin pong buhay manatili. At maranasan po namin ang iyong mga pangako. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, yung sinabi mo sa 2 Corinthians chapter 1, verse 20, na kung gaano ang iyong mga pangako sa iyo ay yes and amen through Jesus. Kaya lahat po ng pangako na amin pong narinig, lahat po ng mga salita mo, dakilang Ama, maghari po ito sa aming buhay. Hindi po lamang basta narinig, Panginoon, kung hindi ito po'y amin pong maisabuhay sapagkat ang nagsasabuhay ng iyong mga saktal na salita, pagpapalain mo kami sa lahat ng amin pong mga gawa. Kaya Lord, ikaw po ang amin pong Ama sa langit. Ikaw po, Panginoon, na nagbigay ng iyong anak, Panginoon. Ibinuwis mo ang iyong anak para sa amin upang kami po, O Diyos, ay makapamuhay po, Panginoon, na may kabanalan.
At sa pamumuhay po namin na may kabanalan, doon po maibibigay ang masaganang pagpapala. Kaya Lord, salamat sa iyo pong kabutihan. Salamat po, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyo pong pag-ibig, sapagkat ang pangako mo, Panginoon, Lord God, if we are willing and obedient, we will partake the best of the land. Kaya Lord, manatili po ito sa aming puso. Maging masunurin po kami, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang Diyos na may likha ng langit at lupa, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong pong kanang kamay, Panginoon, na likha ang sandaigdigan. Yahweh ang iyong pangalan, Panginoon, Lord God. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya mong pagpalain ang iyong pong mga anak. Kaya mong ibigay, Panginoon, ang mga imposibleng bagay. Mga transaksyon, Panginoon, kaya mo itong i-close, Panginoon. Lahat ng hinihingi ng aking pong mga kapatid, ito may kagalingan, Panginoon, kaya mong ibigay, Panginoon. Kalayaan, pagkapala, Panginoon, kaya mong ibigay ang lahat ng ito. Kaya Lord, salamat, salamat, Panginoon. At sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng ito. Maging masaya kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.